Hey, good morning. Welcome to our Sunday service, through online. And this is your pastor, Pastor Eman. So, isang mapagpalang araw na para po sa mga nakikinig, para po sa mga nanonood. So, isang mapagpalang araw po sa inyo. Siguro meron lang po akong pakiusap. Una, i-like po natin yung video, tapos i-share po natin sa iba. I-share po natin ito sa mga kapatid po natin, kamag-anak po natin, itag po natin yung iba, para sila makapakinig din po ng salita ng Panginoon. Today, as we celebrate the day of the Lord, we hear Word of God right now. So, hayaan niyo po ako na makapagbahagi po sa inyo ng Word of God ngayong araw na ito. So, sige, simulan po muna natin ito sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito. Diyos, dalangin ko, Panginoon, ng pagpapala, dalangin ko, Panginoon, ng pagkilos mo, Panginoon, sa mga nakakapakinig, sa mga nakakapanood, Panginoon, ng video ito. Lord, dalangin ko, Diyos, ang pagkilos mo sa kanilang buhay. And I pray, Lord God, for the anointing, Lord God, of the Holy Spirit, to touch them, Lord God, to move in their lives, to move in their family, Lord, in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, sa kabila, Panginoon, ng mga pangyayari sa paligid, Ikaw pa rin yung Diyos na gumagawa ng paraan, Panginoon, upang yung salita, Panginoon, ay hindi mahadlangan, Panginoon, at makarating pa rin sa inyo pong mga anak. Maraming salamat po, Diyos. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, okay. Ngayong araw pong ito, pag-uusapan po natin yung 3 ways to destroy the works of our enemy. Ulitin ko, 3 ways to destroy the works of our enemy. Meron pong mga move si Satanas na nakikita po natin sa paligid po natin ngayon. I have heard some of teachings this past few days, habang naka sa newsfeed ng Facebook, na ang coronavirus daw ay ito daw ay kalooban ng Panginoon. Lungkot mang isipin na in some other teaching, ang Diyos ay nagbibigay ng virus. Parang gano'n na nangyayari, So, I just want to clear, pagdating sa ganyang aspeto, na ang Diyos po ay hindi nagbibigay ng sakit. Hindi po siya nagbibigay ng karamdaman. Ang Diyos po ay nagbibigay ng kagalingan. Ang Diyos po ay nagpapala. Hindi po siya Diyos ng sumpa. Siya po ay Diyos ng pagpapala. Siya po ay Diyos ng kagalingan. Hindi po siya Diyos ng karamdaman. So, yung virus pong yan ay hindi po iyan galing sa Panginoon. Iyan po ay galing sa dyablo. Yan po ay gawa ng dyablo. Hindi po yan gawa ng Panginoon. Now, kung nararanasan po natin yan, at nararamdaman po ng marami, huwag niyo pong isipin na yan po ay palo ng Diyos. Yan po ay galing sa Diyos. Huwag niyo pong isipin na gano'n. Hindi po yan galing sa Diyos. Yan po ay galing sa demonyo. Now, gusto ko pong i-share kung paano po tayo matututo to destroy the works of the enemy, which is yung coronavirus. Yan po ay gawa ng dyablo. Yan po ay move ng dyablo. Alam niyo po sa mundong ito may dalawang kingdom. Una ay ang kingdom ng Diyos at ang kingdom ng demonyo. Ang Diyos po ay binigyan po tayo ng dominion to domain the earth, So binigyan po tayo ng dominion ng Panginoon, Kingdom dominion, For us to control, for us to have the authority to control the world. In Genesis chapter 1 verse 26, ayun po yung sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, ayan po yung pinipilit na kawin ng dyablo sa mga anak ng Diyos, which is your identity. Kinukuha ng dyablo yung identity ng tao, which is the original image of God. That's why paboritong paglaruan ng demonyo ang mga tao. So ngayon po sa mga oras pong ito, gusto ko pong turuan po kayo kung paano po wasakin, na in a simple way kung paano wasakin ang gawa ng dyablo.
ayaw ng Diablo ng topic pong ito. Why? Kasi matututo po ang mga anak ng Diyos. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano po sila wasakin in a 3 ways lang. Tatlong ways lang to destroy the works of the enemy. Kung meron pa po kayong ibang naiisip, pandagdag po dito, mas maganda. No po? Ako, nakita ko lang meron pong 3 pamamaraan. No? Kung, yun nga, ulitin ko, kung meron pastor, kung meron mang iba na nakakapakinig, na alam mo, may dadagdag ka pa dito sa 3 nakita ko, mas maganda po, mas maganda. Now, tignan po natin. 3 ways to destroy the works of the enemy. Number 1, bind enemy's works and release God's work. Ulitin po, number 1, bind enemy's works and release God's work. Na po, sabi po ng Matthew 16 verse 19, I will give you the keys of heaven. I will give you the keys of kingdom. No po, kingly dominion, kingdom. No po, of heaven. Sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. If you remember the time when God, Jesus, teach us how to pray, sabi niya, ganito dapat kayo manalangin, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. One of the major desires of our God is to invite the reality of heaven on earth. No po, yan po yung gusto ng Panginoon. Magkaroon po ng replication ang langit at ang lupa. No po? So makita po, no, maramdaman po natin kung ano yung manifestation ng langit. So ito po yung gusto ng Panginoon. So ngayon po, no, in number 1, binibigyan tayo ng susi ng Panginoon ngayon to bind any works from the enemy. No po, talian po natin yan. Talian po natin yung lahat ng gawa ng Diablo. Bakit po? Kasi ito po yung authority na binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. If you claim na ikaw ay anak ng Diyos, so meron kang authority. Meron kang authority para wasakin, sirain ang lahat ng gawa ng Diablo sa iyong buhay. And even our nation, and even in our government, no, to our president, vice president, cabinet members, senators, congressman, congresswoman, no po, lahat ng mga LGUs, mayors, barangay captain, councilors, and so, no po, kumikilos ang Diablo sa kanilang buhay, marami sa kanila tinatamaan, may mga corrupt, may mga LGUs, mayors and captains, no, barangay captains na hindi namamahagi ng tulong para sa mga tao. So you can bind the works of the enemy in their lives. Pwede mong talian yung gawa ng Diablo sa kanilang buhay. No po, ang tanging magagawa nating mga anak ng Diyos ay mag-declare. Ang tanging magagawa nating mga anak ng Diyos, talian ng lahat ng gawa ng Diablo. Ito po yung time para kumilos po tayo. Ito po yung time, no po, na kailangan ng mga anak ng Diyos ay mag-grace, no? Umangat. Ito po yung time na kailangan ipakilala po natin sa mundo na ang Diyos ay buhay, hindi po siya patay. No po, yan po yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ngayon sa mga oras na ito, paano po ba natin tatalian? Ganito lang po kasimple. Lord, tinatalian po namin ang coronavirus na ito sa pangalan ni Jesus. No, sa aming pamilya, sa aming gobyerno, sa aming bansa, Panginoon, tinatalian po namin ang coronavirus na ito. Hindi lang po yung coronavirus, tinatalian po namin ang aming problema, tinatalian po namin ang aming mga sakit, tinatalian po namin ang aming mga kahinaan sa pangalan ni Jesus. Now is your time to declare the power of God to your life. And I declare for the anointing, no, na ipo-flow ng Diyos sa iyo mula ulo hanggang paa sa pangalan ni Jesus. No, yun yung gagawin ng Panginoon. Kikilos ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ano man ang i-declare mo sa kanyang pangalan, ibibigay niya. No, yun po yung salita niya na nais ng Diyos, pagkatiwalaan po natin. Talian po natin ang lahat ng gawa ng Diablo, no po? At tayo po ay magwawagi sa laban pong ito. No po? At kalagan po natin, sabi dito, whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Kalagan po natin yung pagpapala. Lord, kinakalagan po namin ang pagpapala. Lord, kinakalagan po namin ang kagalingan. Lord, kinakalagan po namin, Panginoon, ang lahat ng pagkilos, Panginoon, Lord, sa aming gobyerno, sa mga LGUs, Lord God, mayors, barangay captains, councilors, at mga barangay tanod, Panginoon. No, Lord, na wala silang pipiliin, Panginoon, ng pagbibigyan, Panginoon, Lord God, ng mga tulong para sa iba. Lord, kinakalagan po namin ang presensya mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Now is your time. Our time is not later. Our time is not tomorrow. Now is our time to declare blessing for them. Now is the time to declare blessing, to declare anointing, to declare
power of God in our nation, in your family, in your community. No po? Now is our time. Now, number 2, no po? Believe that our God is in you. Maniwala ka na ang Diyos ay nasa iyo. Sabi ng 1 Corinthians, no po? Your body is the temple of God. So, nasa atin ang Panginoon. Nasa atin ang Diyos, nananahan sa iyo ang Panginoon. Pinananahanan ka ng Diyos. So, kung pinananahanan ka ng Panginoon, no? Sabi diyan, no weapon shall prosper to the sons of God. No, all things are possible with God. So kung ang Diyos ay sa iyo, kasama mo ang Panginoon, lahat ng imposible ay nagiging posible. No po? Ang lahat ng hindi maabot ng iyong utak ay ipapaunawa sa iyo ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Kung meron kang hindi maunawa ang mga bagay-bagay, tumawag ka sa Panginoon at ipapaunawa niya sa iyo ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi mo nauunawaan. Na po, ganyan po ang ating Panginoon. Maniwala ka na ang Diyos ay sumasayo. Ano pa ang sabi? Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa iyo, kung ang Diyos ay para sa iyo, kung ang Diyos ay para sa atin, no po, sino ang lalaban po sa atin? Walang kaya ang dyablo sa buhay ng kanyang mga, sa buhay ng anak ng Diyos. Walang kaya kapangyarihan ng dyablo sa mga nananampalataya sa Panginoon. Sabi ng Diyos, walang sino mang anak ko na nagtitiwala sa akin ang kanyang ipinahiya. Magtiwala ka sa Panginoon. Maniwala ka sa Panginoon. Kikilos ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa ating gobyerno, sa ating bansa, kikilos ang Panginoon. Hindi imposible ito sa Diyos. Yes, sa isipan po natin, maaaring ito po ay imposible. Pero sa Panginoon, hindi po ito imposible. Kaya linisin ng Diyos in an instant ang mga virus na ito. No? Anumang virus ang tumama sa Pilipinas. In an instant. Huwag niyong kalilimutan, noon pa man, ang ating bayan ay piniling bayan. Pilipinas. No po? Ang bayan ng mga magigiting. Ang mga Pilipino matatapang. Ang Pilipino hindi duwag. Huwag kang maduwag sa virus na ito. Huwag kang maduwag sa kung anumang sakuna o anumang problema dumating sa buhay mo. Matatapang ang mga Pinoy. Matatapang ang mga Pilipino. Now is our time. Declare healing for our land. Declare healing for our nation. Kikilos ang Panginoon. At maniwala ka, ang Diyos ay kasama ng ating bansa. Kasama natin ang Panginoon. Number 3, no po, ayokong patagalin to, gusto ko mabilis lang para at least no po, mas mabilis po nating may spread. Number 3, worship God. Yes, worship God. 3 ways to destroy the works of the enemy. Number 1, bind the enemy's works and release God's work. Number 2, believe that our God is in you. And number 3, worship your God. I-worship mo ang Panginoon. Bakit ko nasabi? Ang sabi po dito, Acts 16 verse 25 to 26. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's bonds were unfastened. Natignan po natin. Worship God in time of danger. Ano po? In time of prison. Kinukulong tayo ng dyablo ngayon sa virus na ito. Kinukulong tayo sa takot, kinukulong tayo sa pag-aalala, kinukulong tayo sa kung ano man ang pwede nating isipin, no po, na iniisip ng iba, baka pag tinamaan siya, ay kamamatay niya, and so. Yes, nakamamatay ang virus na ito. Pero meron kang kailangan malaman, meron kang dapat gawin. No po? Anong dapat mong gawin? I-worship mo ang Lord. One of the posts of our brother from Bethel, Kevin Dedmon, sabi niya na meron siyang isang kaibigan na tinamaan ng COVID-19. And itong kaibigan na ito na nasa loob ng ICU, wala po siyang ibang ginawa kundi mag-worship kay Lord. And after he worshiped the Lord, bumaba ang presence ng Panginoon at nakaranas po siya ng healing. Nabura yung virus sa kanyang katawan, tinanggal ng dyablo ang virus sa kanyang katawan. And the testimony of Jesus, the spirit of prophecy. Ngayon, narinig po natin yung testimony na to from other nation. May ginawa siya, nag-worship siya kay Lord. Now is our time, worship the Lord. I-worship mo si God. In times of danger,
Ito pong sila Paul and Silas, nag-worship sila sa Panginoon. No po? Nung sila ay nag-worship kay Lord, no, mas pinili nila ang mag-pray at mag-worship, meron po nangyari. Nagkaroon po ng lindol sa kulungan na kung saan sila naroon. At ang lahat ng tanikala sa kanilang mga kamay ay nalagot. Now is your time. Meron pong good news ang sinasabi ng Panginoon dito sa scripture na ito. Kapag nag-worship ka, kapag nag-pray ka, may nililindol ang Diyos sa sitwasyon sa ating bayan. Merong kinakalagan Diyos ng mga tanikala sa kamay ng mga tinamaan ng virus na ito. Sa diablo, no, merong ginagawa ang Diyos ngayon sa mga oras pong ito. Now is our time to worship the Lord. Now is our time to pray for the Lord. May gagawin ng Diyos. In your worship time, mga kapatid, ang diablo ay tatakbo. Bakit? Hindi kaya ng diablo ang presensya ng Panginoon. Sabi ng Bible, where the Spirit of the Lord, there is peace. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. May freedom, may peace, may healing. No po? Kapag nandun ang presensya ng Panginoon. Invite the presence of God to your home, to your family, to your children, to your wife, to your husband. Invite the presence of the Lord. No po? Mag-declare kayo ng presensya ng Panginoon. And I prophesy right now that God will release the manifestation of heaven in your home, in your family, in Jesus' mighty name, ascending and descending of angels to your home. And I prophesy that your home will become a presence-driven home in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And I prophesy that. In Jesus' name. Sila Paul and Silas that time, nakaranas po sila ng hagupit, nakaranas po sila ng matinding problema, matinding pagsubok bago po sila nakulong ng mga oras ito. Nung kwentong ito. No po, wala po silang ibang ginawa kundi ang magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Hindi po sila nag-worry, hindi po sila natakot. Ganun po ang gawin po natin. In times of troubles in our nation, in our family, no, in our pocket, no, worship the Lord. He will move. Kikilos ang Panginoon. Ano pa po? Worship God and prophesy victory to your life. Prophesy victory. No po? I remember the story from Jehoshaphat, King Jehoshaphat, no po? In 2 Chronicles chapter 20, verse 14 to 17. And the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jeiel, son of Mattaniah, a Levite of sons of Asaph, in the midst of the assembly. Kasi nagpatawag po si Jehoshaphat ng prayer gathering, no po, national prayer gathering. Kasi susuguri po sila ng Moabites, no? Susuguri po sila ng mga ng Ammonites, no, ng ibang bansa. Natakot si Jehoshaphat. Nagpatawag siya ng prayer meeting. Nagpatawag siya ng prayer gathering sa bansang Israel. No po? At meron pong isa na nilukuban ng presensya ng Panginoon at nakapag-prophesy. Sabi dito, and he said, listen all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. Tomorrow go down against them, behold, they will come up by the ascent of Ziz. You will find them at the end of the valley, east of the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position, and see that the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them, and the Lord will be with you. Now, in this scripture, in this story, isa lang po ang tangi natin gawin in our worship. Habang nagwo-worship ka, mag-prophesy ka. Prophesy victory. Lord, I prophesy, Lord, victory to our nation. I prophesy victory to our government. I prophesy victory, Lord God, in our family. Lord, prophesy victory, Lord God, sa lahat, Panginoon. Lord, I rebuke the works of the enemy, Lord God, in this COVID virus, Lord, in Jesus' mighty name. Ganun lang po yung gagawin po natin. Mag-prophesy ka ng victory. No po? Ang katagumpayan ay nasa atin. Sabi ng Panginoon, isinasama ko kayo sa aking tagumpay. Kasama tayo ng Diyos sa tagumpay.
Maniwala ka, kumikilos ang Panginoon, mag-prophesy ka. Paano ba mag-prophesy, pastor? Ganun lang kasimple. Magdi-declare ka lang, Lord, I prophesy good things will happen. I prophesy, Lord God, blessing will happen. I prophesy healing will happen. Sabihin lang po natin yon. No po, mangyayari po yun in time of our worship. No po? Ano pa po? In your worship, your enemy will tremble. No po? Ito pong ating pagsamba, ang diablo po, alam nyo po, nangingisay na yan, natatakot na po yan. Bakit po? Pagpatuloy po natin yung istorya. In 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 23. And when he had taken counsel with the people, and he appointed those who were to sing to the Lord, to those who sing to the Lord, and praise Him in a holy attire, as they went before the army and say, Give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. In our worship, give thanks to the Lord. Doon lang po ba tayo magpapasalamat sa kung pagpapala na nare-receive po natin? Ngayon po, magpasalamat po tayo sa Panginoon. No po? May gagawin po ang Diyos. Verse 22, And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against COVID-19, no? Who had come against Judah, so that they were rooted. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another. Nakita po natin yung ginawa ng Diyos. Nung nag-worship po ang bansang Israel, kumilos ang Diyos. And even ang mga kalaban, yung mga kalaban, sila mismo nagpapatayan. Kapatid, mag-worship ka. Yung mga virus na nagkakalat sa paligid nyo, sila mismo ang magpapatayan. Maghintay ka ng pagpapala, parating na. No? Verse 24, When Judah came to the watchtower of the wilderness, they looked toward to the horde, and behold, they were food. Wow! They were dead bodies lying on the ground. No po? None had escaped. When Jehoshaphat and his people came to take their spoil, they found among them in great numbers. Wow! Goods, clothing, and precious things, which they took for themselves until they could carry no more. They were 3 days in taking the spoil. It was so much. 3 araw silang nagpulot. 3 araw silang nagdadampot ng pagpapala. Kapatid, kung ang lahat ng mga Pilipino magpupuri ngayon, tong virus na to, tatakasan tayo. And after this, I believe, this is what I believe, after this COVID-19, after this lockdown, after this enhancement, quarantine, no po, na ginagawa po ng ating gobyerno, kumanda ka Pilipino, dadampot ka ng pagpapala hanggang sa mapagod ka. Mapapagod kang pumulot ng pagpapala, mapapagod ka, no, kakahanap o kakapasok sa mga open doors of opportunity na ipine-prepare sa ng Panginoon. Patuloy po nating sambahin ng Diyos. May ginagawa na po ang Panginoon. I encourage every one of us. Trust in the Lord, believe in His power with all of your heart, soul, and mind. Worship Him. Mag-worship ka sa Panginoon. Isigaw mo, no? Kagaya ng ginawa ni Haring David, no po? Lagi siya nagpupuri sa Panginoon at ang Diyos ay sumasa kanya. At ang lahat ng meron ang laban ng ang Haring David na ito ay nagtatagumpay. Magtatagumpay po tayo, kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Ama na nasa langit. Kasama natin ang kanyang anak
na si Jesus at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na po ay kasama natin ngayon. Now is our time. Worship your God in spirit and in truth. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. I-worship po natin siya. Maraming salamat, kapatid. Ngayon, alam mo ang gagawin? After this teaching, after this preaching, buksan mo ang Spotify mo, maghanap ka ng worship song. Buksan mo ang YouTube mo, maghanap ka ng worship song. Kung may instrument ka sa bahay at you know how to play instrument, worship instrument o musical instrument, mag-worship ka sa Lord. Yun yung gawin mo. After this teaching, after this prayer, mag-worship ka kay Lord. With all of your heart, with your family, may gagawin ng Panginoon. Let us pray. Father, thank you so much, Lord, for this moment. I pray in the mighty name of Jesus na kanilang mga napakinggan, Panginoon, ay kanilang gagawin, Panginoon. I pray, Lord, in the mighty name of Jesus na lahat, Panginoon, ng ito, O Diyos, ay aming mapagtatagumpayan. Lord, kagaya ng sinabi kanina, Panginoon, Lord, I prophesy good things will happen to this nation, Lord. I prophesy good things will happen to, Lord God, in our government, Lord God, in our LGUs, Lord God, in our family. I prophesy good things. I prophesy health, Lord God, in Jesus' name. I prophesy good health. I prophesy prosperity, Lord God. I prophesy, Lord God, that your power, Lord God, magmamanifest, Lord God, Luzon, Visayas, and Mindanao. In the mighty name of Jesus. And Lord, we just want to worship you, Lord God, in Jesus' name. Gusto ka naming purihin, gusto ka naming sambahin, Panginoon. Walang imposible sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po, and God bless you all.